Natuklasan ng lalaki ang kakaibang bagay habang nagtatrabaho. Napansin niya na ang mga taong pumupunta sa bangko para kumuha ng pera, hindi kailanman pinapansin ng isang sentimong ibinabawas. Ngunit sa ganitong hindi kapansin-pansing bayad sa serbisyo, nakakita siya ng pagkakataong yumaman. Dahil kung magiging matagumpay, yayaman siya sa isang gabi. Kahit na ang lalaki ay isang simple lang na empleyado, ang bangko kung saan siya nagtatrabaho ay may 9.5 milyong kliyente sa buong mundo. Ang bangko ay sumisingil ng bayad sa serbisyo, halos araw-araw ayon sa uri ng account. Kung makakabawas siya ng 1 sentimo mula sa bawat account, at ang kinin ito para sa kanyang sarili, mabilis siyang magiging milyonaryo. At ang ganitong operasyon, hindi magdudulot ng kahit anong duda sa mga kliyente. Ngunit dahil sa mababang posisyon niya, wala siyang karapatan para sa ganitong operasyon. Pero magaling siya sa computer. Gumawa si Nick ng Trojan sa gabi. Itinago niya ito sa isang file na tila hindi nakakapinsala. Pagkatapos nagpadala siya ng email sa manager ng bangko. Tahimik na naghintay para sa kanyang biktima. Talagang kinabukasan pagpasok ng manager, binuksan niya ang computer gaya ng nakasanayan. Nang makita ng manager ang email na nagpapanggap na negosyo, pinindot niya ito nang walang pag-aalinlangan. Matagumpay na nahack ni Nick ang kanyang computer. Nakita pa niya ang lihim nito sa kanyang assistant. Ngunit hindi ito importante kay Nick. Nagsimula siyang mag-operate ng remote. Ang Trojan ay kumalat agad sa opisina. Hindi nagtagal ay nahack na ang buong sistema ng bangko. At ang tunay niyang layunin ay para hanapin ang computer ng administrator. Dahil dito lang maaaring kumonekta sa server ng bangko. Natuklasan kaagad ng mga empleyado ang pag-hack. At ito ay bahagi ng plano ni Nick. Nang dumating ang IT security, kailangan nilang i-restart ang buong sistema. Ngunit ang operasyong ito ay nangangailangan ng password. Nakuha ni Nick ang login password ng napakadali. Matagumpay na nakakonekta sa server ng bangko. At ang susunod na gagawin niya ay magbawas ng 1 sentimo mula sa 9.5 milyong account. Sa pangalan ng bayad sa serbisyo, kumita siya ng 75,000 sa loob lang ng 1 minuto. Ngunit hindi pa sa kanya ang pera. Para maiwasan ang mga bakas, kailangan niyang humanap ng inactive na company account at ilipat ang lahat ng pera doon. Pagkatapos ng mga operasyon, sa wakas kumita si Nick ng unang barrel ng ginto, nang walang nakakaalam. Astig. Ngunit bago pa siya masiyahan, may kumakatok na sa pinto. Di inaasahang dumating ang may utang. Ang tatay ni Nick ay may utang na 30,000 sa sugal. Ngunit ngayon ay nasa ospital dahil sa sakit sa puso. Mabuti na lang naagapan at nailigtas mula sa kamatayan. Ngunit kailangan niya ng heart bypass surgery. Ang 60,000 na bayad ay problema para sa kanya. Lumapit si Nick sa manager, umaasang makakuha ng advance na 1 taong sahod. Ngunit kontrata lang siya, hindi siya regular na empleyado. Sa kanyang sitwasyon hindi siya matutulungan ng bangko para matulungan ang operasyon ng kanyang ama. Wala siyang choice kundi magpunta sa loan shark. Bagamat ang operasyon ng kanyang ama ay matagumpay, ngunit siya ay nagkaroon ng malaking utang. Kahit na si Nick ay may pera na ngayon, hindi niya alam kung makukuha niya ito. Alam niya kung mahuli siya ng mga taong ito, tiyak na mabubugbog siya habang pinapasok nila ang pintuan. Dahil sa takot dinampot ni Nick ang kanyang laptop. At walang choice kundi tumakas. Ngunit nang sumakay siya sa kanyang motor, napagtanto niyang naiwan ang susi sa kwarto. Papalapit na ang mga goons. Sa kabiglaanan sumakay si Nick sa isang call-orem taxi. Napansin din ng driver ang mga humahabol. Hindi inakala na hihingi ng napakalaking bayad. Napilitan si Nick na ibigay ang lahat ng kanyang pera. Nang makuha ang pera hindi na nag-aksaya ng oras. Bumuelo ang taxi at nakaiwas sa 2 tao. Ngunit hindi pa nakakalayo ang sasakyan. Nakahabol na naman ang mga goons. Alam ni Nick na kung hindi siya makakabayad, siguradong mamamatay siya. Ngunit kung gagamit siya ng online transfer, maaari siyang madiskubre. At kung pupunta sa ATM, hanggang 20,000 lang ang pwedeng kunin. Para makuha ang 75,000 cash ng 1 beses, may isang paraan lang. Pumunta sa counter ng bangko. Ngunit para iwasan ang scam, hihingin ng staff ang dahilan ng pag-withdraw. Para iwasan ang mga problema, kailangan niyang gumawa ng pekeng email. Ginamit ni Nick ang identity ng inactive na kumpanya.
para gumawa ng sulat na nangangailangan ng pera. Nagpanggap na empleyado nila. Tumawag nga ang manager ng bangko sa kanya. Pagkatapos kumpirmahin ang halaga kay Nick, naghanda na siya ng cash. Ngunit nakahabol na ang mga goons. Gustong ihinto ng dalawa ang taxi. Hindi inaasahan na matapang ang driver na binayaran. Bumwelo at dumaan sa gitna nila. Nakarating si Nick sa bangko ng ligtas. Nagkunwaring kalmado siyang lumapit sa counter. Nakapaghanda na ng cash ang manager. Ngunit hiningi ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit walang ID si Nick, nakapaghanda siya ng peking larawan. Nang makita ang kanyang employee ID, walang ekspresyon ang manager habang nagsusuri. Akala niya mabubulgar na siya. Ngunit maling pangamba lang. Hindi inaasahang nalinlang niya ito. Sa wakas nakuha na ni Nick ang pera. Ngunit ilang hakbang pa lang, tinawag siyang muli ng manager. Biglang kinabahan si Nick. Nadiskubre na ba siya? Nanginginig siyang humarap. Gusto lang pala ng manager na bilangin niya ang pera. Dahil natural sa lahat na bilangin ang pera pagkakuha. Nakapahinga ng kaunti si Nick. Sinabi niyang nagtitiwala siya sa bangko. At nagmamadaling lumabas. Dumating na din ang mga goons. Binigyan ni Nick ng pambayad sa taxi. At ibinigay ang natitirang pera sa loan shark. Nakitang nasisiyahan ang mga goons at umalis. Sa wakas nakahinga na si Nick ng maluwag. Nakatingin sa kanyang amang hindi makagalaw sa kama. Nagsimulang sisihin ni Nick ang sarili. Inaliw niya ang sarili na ito ay plano ng Diyos. At nagpa siya hindi na gumawa ng ilegal na bagay. Ngunit kinabukasan pagbalik niya sa opisina, narinig niya sa balita ang pagkamatay ng manager. Nabigla si Nick. Bago pa siya makapag-isip, isinara ng security ang buong gusali. At sinabi na papunta na ang pulis. Walang maaaring umalis hanggang sa maimbestigahan. Alam ni Nick na wala siyang kinalaman sa pagkamatay. Ngunit kung mag-iimbestiga ang pulis, tiyak na susuriin ang kanyang computer. At makikita nila ang email. Matutuklasan ang Trojan sa server. At mabubulgar ang kanyang pagnanakaw. Ngunit nasa bahay niya ang laptop. Hindi niya maaaring ma-access ng remote. Kinabahan si Nick at tiningnan ang floor plan. Para mabura ang Trojan, kailangan niyang pumunta sa server room sa 4th floor. Ngunit ang elevator papunta roon ay kailangan ng fingerprint. At para makapasok sa server room, kailangan pa ng ID ng mataas na administrator. Ngunit siya ay isang simpleng counter staff lang. Imposibleng makapasok siya doon. Nagtago si Nick sa banyo sa kaba. Nang akala niya wala ng pag-asa, biglang pumasok ang isang administrator sa banyo. Nakita niya ang cellphone sa bag. Nagkaroon si Nick ng matapang na ideya. Kinabahan siyang kinuha ang telepono. Agad niyang tinanggal ang screen protector. Ang malinaw na fingerprint doon. Ang susi para makapasok siya. Para hindi mapansin ng iba. Nagpanggap si Nick na janitor. At walang problema siyang pumasok sa elevator. Kinuha niya ang screen protector. At matagumpay na napaga niya ang elevator. Ngunit bago pumasok sa server room, may kailangan pa siyang gawin. Kinuha ni Nick ulit ang screen protector. At pumasok sa administrator office. Una niyang binura ang CCTV footage ngayong araw. Para hindi makita na gumamit siya ng elevator. Para hindi makuhanan ang pagpasok niya sa server room. Kailangan niyang mag-upgrade ng firmware ng CCTV. Mag-restart ang server ng 15 minuto. At kailangan niyang tapusin ang Trojan sa oras na iyon. Panghuli ay gumawa siya ng fake identity para sa sarili. Mula sa mga taong may access. Randomly pinili niya ang isang kaawa-awa. At nagprint ng ID nito. Gamit ang access card na ito. Sumakay ulit si Nick sa elevator. At nakapasok sa server room. Ngunit 9 na minuto na lang ang natitira. Kailangan niyang mahanap ang server at burahin ang Trojan. Sa kabilang banda, dahil sa pag-upgrade ng CCTV system, napansin ito ng security personnel. Kahit na normal itong procedure, karaniwang after office hours ang maintenance. Naisip ng supervisor na may gumawa ng sabotage. Habang nagtataka sila, nakatanggap sila ng mensahe sa cellphone. Mula sa fake identity ni Nick na nagpapakita na pumasok sa server room. Ngunit ang kaawa-awang taong iyon ay nandito. Samantala, sa wakas nahanap na ni Nick ang server. Ngunit kailangan ng oras para burahin ang Trojan. At dumating na ang supervisor. Kinakabahan si Nick habang pinapanood ang progress bar. Naramdaman ng supervisor na may kakaiba. Ngunit nang bunutin niya ang baril,
Wala siyang nakitang tao. Si Nick ay nakapalit na ng damit. Bago makiyak ng security ang kanyang workstation, nakabalik siya na ligtas, nang hindi sila makahanap ng ebidensya. Ang kaawa-awang tao ay naging suspect muli. Dumating agad ang pulis sa eksena. Nang makita niyang kinuha nila ang computer ng manager, nakapahinga si Nick, sa akala niya babalik na sa normal ang buhay niya. Hindi niya inaasahang may problema sa ospital. Kahit matagumpay ang operasyon ng kanyang ama, binigyan siya ng masamang balita ng doktor, dahil kailangan pa ng malaking halaga para sa recovery. Muli siyang nalungkot, ang 75,000 ay naubos na. Ngunit nakikita niya ang kanyang ama sa kama. Hindi niya maaaring pabayaan ito. Nakatingin sa 2 digit na laman ng kanyang account. Hindi alam ni Nick ang gagawin. Nagsisisi siya na hindi kumuha ng mas marami, dahil binura na niya ang Trojan. At ang pulis ay iniimbestigahan ang kaso ng manager. Alam niyang kahit mahak niya ulit ang server, malaki ang tsansa na mahuli siya ng pulis. Ngunit nang mawalan siya ng pag-asa, may nakita siyang nakakagulat. Tumingin siya sa mga logo ng bangko sa ATM. Nagkaroon si Nick ng ideya para kumita. Dahil hindi lamang iisa ang bangko sa bansa, bawat isa ay may humigit kumulang 10 milyong customer. Kung kukunin niya ang 1 sentimo mula sa bawat account, magiging $100,000 iyon. At may 8th bangko dito. Ibig sabihin makakakuha siya ng 800,000 sa isang beses. Nagsimula siyang gumawa ng pekeng email. Nakuha niya ang mga password ng bawat bangko para magkaroon ng sapat na oras. Nagpaalam siya ng sick leave sa supervisor. Sa mga operasyon ni Nick, gumamit lang siya ng kalahating araw. Nakapagnakaw siya ng 800,000. Hindi lang niya nagamot ang sakit sa puso ng kanyang ama. Nagsimula siyang mamuhay bilang mayaman. Bumili si Nick ng mansion sa downtown. At nagsimulang mag-enjoy ng luho. Ngunit para hindi mabunyag, araw-araw nagpapanggap pa rin siyang maliit na empleyado. Nang akala niya maaari niyang itago ito magpakailanman. Isang matandang babae ang nakatuklas ng problema. Nang magtanong ang matanda tungkol sa service fee, sa wakas natuklasan si Nick ng bangko. Ang hindi kapani-paniwalang kaganapang ito ay hindi pelikula. Ito ay batay sa totoong pangyayari sa Citibank.